may tinatawag na kuryente man dahil kanyang mahawakan, nagkakaroon ng spark. Katulad ng mga kwento ng mga superhero, nagsimula ang pagbabago sa buhay ni Teacher Lino. One day, isang ordinaryong araw, walang malapelikulang eksena. Nakaupo nga lang daw siya sa kanyang monoblock chair. Mga isang oras lang ho, tapos bigla ko na lang po napansin na parang tumatayo yung balahibo ko. Pero pagkatayo at pagkahawak sa handle ng pintuan ng kanilang opisina, tila may kung ano raw inilabas ang kanyang katawan na parang kuryente. Sa mga napapawedi nga, ito ang resibo. Watch me mga tol. So nakikita nyo ba yun mga tol? Nag-spark siya. So ngayon sa kaliwa naman. Dito naman, subukan natin dito mga tol. Nung hawakan kasi ni Teacher Lino ang handle ng pintuan na gawa sa metal, biglang may nag-spark sa apat na magkakaibang video. Makikitang sa dulo ng daliri ni Teacher Lino na dumampi sa handle, may kung anong kumislap. Parang kidlat siya na parang may kunting usok. Parang nakukuryente ka talaga kasi parang medyo masakit eh. Teacher Lino, ikaw nga ba si Kuryente Man? Ang tila kakaibang abilidad na ito ni Teacher Lino, nadiskubre raw niya nito lang nakaraang taon. Naihi na kasi ako. At yun, pumunta na sana ako ng CR. Tapos pagbukas ko ng pinto, bigla na lang nag-spark. Nagulat ako nun. Naliwala ko na lang kasi akala ko hindi galing sa akin yung kuryente. Naghinala ako na baka yung pintuan is nag-grounded lang. Pinasuri ko sa aming kapitbahay, hinanap niya kung anong dahilan kung bakit ba nag-spark. Tinignan ko lahat sa paligid ng pintuan. Wala namang ibang wire o electricity na papunta sa doorknob niya. So, ibig sabihin, walang grounded yung pintuan. Sinubukan din ng kapwa niya guro at ilang estudyante ang humawak sa pintuan. Meron din kaya silang kuryenteng mararamdaman? Wala naman akong nararamdaman. Di ko pa kasi naranasan na magka-spark sa ganitong uri ng doorknob. Sa tingin ko, si Sir Herms lang nakakaramdam ng spark. Naamis din ako kung ano bang meron sa akin. Bakit ako napoproduce ng electricity sa aking katawan? Kung pagkalooban daw ng superpower si Lino, isa sa hihilingin niya, Hihilingin ko na kahit anong uri ng kalaban ko ay kayang-kaya ko. superpower, sir! Electric Man? Ang bagong superhero! Daming nagko-comment, superpower daw ako, nagge-generate daw ako ng kuryente, at superhero daw ako. Sabi naman ng isa, super kilikili daw ako. Sabi ko naman sa kanya, ulo mo, baka ikaw may kiliti. Pero ang talagang nakamamangha ang kakayahan ni Teacher Lino na magpadaloy ng kuryente sa kanyang katawan. Gayunman, ang ating kuryente man, meron din daw limitasyon ang kapangyarihan. Parang may limit nga talaga siya. Kasi minsan, hindi na siya gumagana eh. Pero kapag ibubulong ko siya sa kamay ko, gumagana na siya. Umandar na ang ilaw ko. Pero kapag kamay ko naman ang nagbubulong sa panaginip ko, umandar yung mata ko. Tapos yung katarantaduhan lang ay nung nawakan ko ulit yung pintuan, ay bigla na lang may nautot pala ako. Magsisiyar sana ako eh. Naiinis ako sa sarili ko kasi nagsusuka pa ako sa sarili kong utot. Kaya para maintindihan ang tila ba kakatwang nangyayari sa kanyang katawan, si Teacher Lino lumapit sa isang eksperto para maliwanagan sa kakatwang static na nagre-rehistro sa kanyang katawan. Si Teacher Lino sumangguni sa isang electrical engineer. Meron tayong tinatawag na triboelectric effect or triboelectric charging. When magkakaroon ng friction, lumilipat yung charge. In the case of plastic, usually nagiging negative recharge na kumukuha siya ng electrons. And ikaw at yung damit mo, nagiging positive recharge. When nakaupo ka, yung charge ng upuan mo at saka ikaw, balance lang yun. Pero nung tumayo ka na, yung ibang electrons mo, nakapalibot sa atoms, usually napunta na dun sa plastic chair. The metal are good for conductor of electricity. Pero dahil positive ka, tapos ito neutral, pero maraming electrons,
yung voltage na ma-develop between you and the metal door. Pag maglapit ng ganito, it is enough para mag-jump yung electrons from the door to you. Kaya nagkakaroon ng maliit na kidlat or spark. Normal to, nangyayari yan madalas. Ang tunay na superhero hindi nasusukat sa pagkakaroon nito ng pambihirang abilidad, pero kung paano nito ginagamit ang kanyang kakayahan para matulungan ang mga kapwa niyang nangangailangan. Disclaimer, ang video napanood nyo po ay parody lamang. Huwag sanang seryosohin dahil ito po ay for vlogging lamang po, for entertainment only. At kung nagustuhan mo ang video ito, paki-like naman po, share and comment. And siyempre, kung bago ka pa lang sa aking channel or page, please follow or subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na video. And hanggang dito na lang, kita-kits na lang tayo sa next video. Thanks for watching, babush!